Televisa presenta. Anong lihim mayroon sa isang tinig, umuugi sa puso at damdamin. Siyang bulong manatili sa iyong pagsinta, dama mula paggising kahit nasan pa. Kapag ika'y lumayo, nanaisip ko pa mawala sa mundo. Handog, alay ng may kapal na sa'yo'y ibigay, pagsuyong wagas, immortal. Si Sir Alejandro, bukas na pupunta sa Sargo. Bukas? Ang sabi niya sa susunod na linggo pa. Oo, pero nagbago ang isip niya. Kung gusto mo, wag na natin ituloy ang balak natin. Sabihin mo lang. Hindi. Hahabulin ko ang susunod na flight. Hanggang sa muli. Aalis ka? Nagkaroon ng problema sa kumpanya kaya pinapupunta agad ako ng boss ko. Babalik ako mamayang gabi. Kailangan ba ngayong araw? Pasensya na, mahal ko, pero kapag dumating na ako sa airport, sasakay na ako sa kotse papuntang agency at ipapaliwanag ko kung ano nangyari. Mahirapan akong habulin ng flight. Pero kasi... Alam ko, mahal ko. At maniwala ka sa akin, hindi ko gusto to. Pero pangako, kung hindi rin lang importante, papadala ko sila sa impyerno at hindi na kita iiwan. Mapapatawad mo ba ako? Pasensya na. Oo. Nasasabik na ako makapiling ka. Ihatid na kita sa inyo. Kailan ka babalik? Tatawagan na lang kita, mahal. Anong nangyari? Wala. May isang lasing na gustong manggulo. Ay, Diyos ko. Mabuti naman at walang masamang nangyari pero... Mamaya tatawagan nila si Alejandro dahil sa problema at kailangan niya na magmadali pagbalik ng Merida. Pagkatapos, wala na bang nangyari sa inyo? Siyempre wala na. Iniisip ko lang ang nararamdaman mo. Napagod lang ako. Gusto ko na magpahinga. Hay, ang kapatid ko, kawawa naman. Eric, buksan mo to! Naku naman. Kung ganun tuloy ang alis niya bukas. Oo, sa hapon. Sa hapon? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Pwede pa sana akong manatili doon at bukas na bumalik. Nalaman ko lang. Ipinaalam mo na sa kausap mo? Oo. Alam na alam niya ang daan at alam niya kung anong gagawin. Siyempre, kailangan sasamahan mo siya. Oo, siyempre naman. Ang lahat ng gagawin dapat maging maayos. Pasensya na kung napaikli ang bakasyon mo. Naalala ko na meron akong dapat tapusin. Pupunta ka ba sa Zarco? Oo, Sino makakasama mo? wala ako lang. Alis na ako. Matutulog ako sa Las Fuentes Inn at bukas na bukas susunduin ko yung contractor. Mag-ingat ka sa biyahe.
Ipapaalam ko ba na pupunta Huwag ka sa na, hindi hotel? naman na kailangan eh. Maaari kitang samahan kung gusto mo. Hindi na, Fernando. Marami ka pang aasikasuhin. Kung gano'n magpasama ka kay Ernesto. Hindi na, para ano pa. Maabala ka lang sa daan. Pero mas gusto ko ako nagmamaneho. O sige, magtatagal ka niya sa biyahe. Alam ko, pero wala tayong magagawa, pre. Kumusta si Victoria? Mabuti naman siya. Nasa bahay. Mabuti naman nakarating na sila, Felipa. Halika kayo, pasok. Bruno, akala ko'y nasa opisina ka. Nakabakasyon ako. Ngayon ko lang nalaman, pero papaano yun? Nakabakasyon nga ako. Ano ba nangyayari sa'yo, Bruno? Wala. Huwag mong sabihin yan. Kilala kita. Kung ganun, wag mo na akong kulitin. Ay, Felipa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa aking anak. Kailangan mo magpasensya. Ilang taon na, puro na lang ako pasensya. Sa palagay mo ba, panahon na para sabihin sa kanila ang totoo? Kasi mas makakabuti yon. Dapat nilang malaman na sila ay magkapatid. Ay, baka lumala ang sitwasyon. Lalo niyang maramdaman ang galit. Gusto ni Antonio na sabihin na namin sa kanila kaya lang tinutulang ko siya. Sa palagay ko, isa yung pagkakamali na pagsisisihan ko ngayon. Pero naging mabuti ka sa kanilang dalawa. Oo. Pero mukhang hindi ko nagawa ang nararapat. Pupunta na ako sa studio. Nasaan ka? Nakaparada na sa isang maayos na lugar. Mag-isa ba si Alejandro? May nagsabi sa akin na oo. Bueno, kailangan sigurado ka dahil ayokong mabigo ka pa! Oo, sige. Ano nangyari sa lalaking yan? Natuklaw siya ng ahas, sir. Isang rattlesnake, kailangan siyang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan kundi mamamatay ang matanda. Okay, pasok nyo na siya. Patnubayan kayo Ako ng magdadala. Diyos. Tutulungan tayo ni sir. Hayaan niyo kung sumama sa inyo pakiusap. Ayoko Dali, sa pasok kayo na. mag-isa. Dahan-dahan. Kaawaan kayo ng Diyos, sir. Pumasok na rin kayo. Nag-iisa ka, anak. Opo, nanonood ng sine si Paula. Bakit hindi ka sumama sa kanya? Ayokong sumama. At saka naghihintay ako ng tawag ni Alejandro. Bakit yata napabilis ang pag-alis niya? May problema sa opisina nila. Masipag magtrabaho ang lalaking yon. Alam mo, Iha. May masakit sa inyo? Medyo. Ako na po. Maria Jose, naaalala mo pa ba yung babaeng binilihan natin ng rebulto ng birhen? Opo, anong nangyari? Mangyari kasi yung kaibigan ko, siya nagpakilala sa akin sa babaeng negosyante na yon. Sinabi niya na marami siyang gamit, mauhusay at ang ilan ay mga antigo pa. Ang problema, wala siyang pera para bumili nun. Ang babaeng yun hindi alam ang halaga nun at ibinebenta ang mga yun sa murang halaga. Alam mo, makikinabang tayo ng gusto doon, anak. Itay, alam niyo, ayokong gawin niyo yun. Ang kaibigan niyo ay minsan na nakulong dahil sa pagbili ng mga nakaw na bagay. At ayoko na kayo. Hindi. Isa siyang disenteng babae, anak. At saka, alam ko nung mag-resign ka nabayaran ka ng malaking halaga, kaya kailangan ko ng kahit 30,000 piso. Gusto niyong ibigay ko yan sa inyo? Utang yun, mahal ko. Utang yun. Ibabalik ko rin yun kapag nabili na ang mga paninda, Iha. Huwag kang mag-alala. Mapapabalik sa'yo yun. Pero Itay kasi... Hindi mo naman siguro pagdududahan ng iyong papa, hindi ba? At isa pa, nahihiya naman ako na hindi tumulong sa gastusin sa bahay, Iha. Anak, gusto ko rin naman makatulong sa'yo. Ayun na ang kotse. Saan? Hindi. Hindi siya yan.
Si Alejandro ay sakay ng isang van. Basta pinsan, kailangan bayaran nyo na malaki, ha? Oo, di ba sinabi ko na sa'yo? Bueno, huwag kang magalit. Kamusta na pakiramdam mo? Nahihilo ko, sir. Malapit na tayo. Konting tiis na lang. Dalian mo! Nandiyan na! Nandyan ang kotse! Oo, siya na nga! Tayo na! Ano bang nangyayari doon? Oh, Diyos ko! Mababangga tayo! Mawa kayo! Mawa kayo! Sa palagay ko meron siyang kasama! Wala siya kasama! Merong aksidente dito! Oo, pakiusap magdala kayo ng ambulansya at ipaalam niyo agad sa pulis! Nasaan ako? Ewan, hindi ko alam kung nasaan ako! Nasa highway! Ay, sumabog na! Ayos na! Sumabog! Ayos. Ano nangyari? Tapos na. Nahulog ang kotse at sumabog. Mabuti. May mga nakakita ba? Oo, may sumusunod na kotse sa likod ng van ni Alejandro. Inalis mo ba ang plaka ng truck? Siyempre naman. Mabuti naman. Kung ang nagmamaneho ay mabuting mamamayan, ipapaalam na niya yon sa mga otoridad. Hindi pa ba tumatawag si Alejandro? Hindi pa. Nakakainis naman siya eh. Maaring abala siya. Bakit hindi mo siya tawagan? Tawagan mo siya. Si Maria Jose. Hindi niya sinasagot. Bueno, mag-iwan ka ng mensahe. Mag-iwan ka. Mahal ko, akala ko tatawag ka. Alam mo, nasa bahay lang ako. Miss na kita, mahal ko. Mahal ko. Saan ka pupunta, Eric? Ha? Kay Sir Bruno, bakit? Masyado pang maaga. Ano sa palagay mo? Oo, alam ko pero may kailangan ako sabihin mensahe at sabi niya ipaalam ko sa kanya. Teka, sandali. Papasukin mo siya. Opo, Sir Bruno. Magandang araw. Magandang araw rin. Gusto namin makausap ang isa sa pamilya ng Lombardo.
Sigurado ka ba na maayos ang trabaho mo? Sinabi ko na sa'yo, ang van ay nahulog at sumabog ito. Sigurado ako doon. Nag-iisa siya, hindi ba? Oo, siyempre. Sino yan? Sir Bruno, may mga dumating na pulis! Magandang umaga, ako si Bruno Albenis. Magandang umaga, Mr. Albenis. Naparito kami para sa ilang katanungan. Oo, sige lang. Kilala niyo ba ang nagmamayari ng van na may numerong UD509? 0903. Oo, sa kumpanya yun. Bakit? Ikinalulungkot namin sabihin sa inyo na ang sasakyan yon ay naaksidente kagabi. Ayon sa saksi, isang trailer ang bumangga sa van sa Sarco Road at nahulog ang sasakyan. At ano? Ang sasakyan ay sumabog. Ang nakasakay sa van na yan ay ang kapatid kong si Alejandro. Ang kalapit na bayan ng pinangyarihan ay walang sapat na tauhan. Kaya po hindi ito nagawan agad ng paraan. Ngayon lang nakarating ng tulong sa lugar ng aksidente.